Maraming pwedeng pagmulan, pero sa huli, ito ang maaaring kahantungan. Isang dambuhalang apoy na maaaring kumitil na maraming buhay. Ako po si Richard Gutierrez. Samahan ninyo akong suriin, busisiin at himayin ang anatomy of a disaster, urban infernos. Indikasyon ng pag-unlad, lalo na sa mga urban centers, ang matataas na gusali. Dito sa Metro Manila, nagkalat na ang ating skyscrapers. Maunlad na nga ang ating kabisera. Ngunit dala ng mga skyscrapers na ito ang malaking panganib tuwing may sunog. Handa na ba ang ating mga bumbero sa ganitong sitwasyon? Chicago, Illinois. Isang apartment building ang walang habas na tinutupok ng apoy. Isa si Bill Heenan ng Chicago Fire Department sa mga unang rumisponde. Binulaga siya ng mga biktimang nakakulong sa loob ng gusali. Habang patuloy na naglalagablab ang apoy, binabalutan ng makapal at itim na usok ng loob ng gusali. Nababalutan na rin ng matitinding takot ang mga biktima. Isa na dito si Melik Henderson na nakulong sa ikalimang palapag. Sa kabila ng nakaambang panganib, nagawa pang i-record ni Melik sa kanyang video camera ang mga nagaganap. Dahil wala nang malusutan, ang tanging pag-asa na lamang ng mga biktima ay ang mga bintana. Samantala, sa kabilang bahagi ng apartment, abala ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy. Habang si Heenan at ang kanyang mga tauhan, pilit na nililigtas ang isang pamilyang nasa ika-6 na palapag. Sa kasamaang palad, maigsi ang hagdan. Ayon kay Heenan, pilit niyang pinapakalma ang pamilya na huwag tumalon sa kanilang kamatayan. Ngunit hindi inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Tumalon ang 10 taong gulang na batang si Linda. Mabilis ang naging reaksyon ni Heenan. Nasalo niya ang bata. Ngunit ang kapatid nito, hindi na nakatalis. Milagro namang nakaligtas mula sa pagkakahulog ang lalaki. Nagsimula na rin magtalunan mula sa bintana ang iba. Kasama dito ang ina ni Linda. Naging mahirap ang pagbaba sa hagdan, bitbit ang bata. Nagpapalag kasi ito nung makitang tumalon ang ina. Ang mga nakulong sa loob, katulad ni Melik, halos mawalan na ng pag-asa. Pagkaraan ng ilang saglit, dumating ang tulong na inaasam-asam. Bagamat nababalutan ng nakakalasong usok ang bawat sulok ng gusali, parang bulag na hinanap ni firefighter Ozzy Moran ang mga pamilyang nakulong sa kanilang mga tahanan. Kahit buhay pa niya ang nakataya.
unti-unting ginugupo ang mga bombero ng magkahalong pagod at lamig ng gabi. Ngunit hindi sila sumusuko. Makaraan ang 2.5 oras. Natupok din ang apoy. Ngunit 4 na buhay naman ang kinuha nito. Kabilang ang ina ni Linda. Dahil sa pagtalon mula sa ika-6 na palapag ng gusali. Sa 500 tao na nakatira dito, 62 ang sugatan. Karamihan ay nakalanghap ng usok. Susunod, ang trahedyang nakakabit sa mga establisimentong hindi sumusunod sa fire code. Ano ang mga dapat gawin kapag may sunog? Abangan